Kuya, ihinto mo muna lahat ng ginagawa mo dahil ang sasabihin ko ngayon, kung papakinggan mo ng seryoso, kayang baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa mga babae at mas mahalaga, ang paraan ng pagtingin mo sa sarili mo. Maraming lalaki ang naliligaw ngayon. Hindi nila maintindihan kung bakit may mga kilos sila na akala nila tama pero sa totoo lang, unti-unting ibinababa ang tingin ng babae sa kanila. Hindi nila alam kung bakit may mga babae na biglang lumalayo, bakit nagiging malamig, bakit nawawala ang respeto. At kung isa ka sa mga lalaking napaisip, ano bang ginagawa kong mali? Kuya, para sa iyo ang video na to. Pero bago tayo tumuloy, may kailangan kang marinig. Kung babaliwalain mo ang mga katotohanan to, uulit-ulitin mo ang parehong pagkakamali kahit hindi mo napapansin. Paulit-ulit kang masasaktan, maiinis, at mapapaisip kung bakit hindi umaayon ang mga bagay sa iyo. Pero kung tatapusin mo to, malalaman mo ang 10 pag-uugali na hinding-hindi ginagawa ng isang lalaking matalino, ng isang lalaking may halaga, respeto at presence. Kung iiwasan mo mga yon, magbabago agad ang aura mo sa harap ng kababaihan. At pakinggan mo to, kuya, yung ika-10 na attitude, iyon ang pinakadelikado, iyon ang pinaka-nakakasira ng maskulinidad mo, iyon ang nagtataboy ng babaeng mabuti, iyon ang dahilan kung bakit minsan kahit tama ang intention mo, mali pa rin ang dating mo. Kung talagang gusto mong maging isang high-value man, yung hindi kailangan magsalita para respetuhin, yung hindi kailangan maghabol para hangaan, kailangan mong marinig ang lahat. Pero bago ang lahat, tanungin mo ang sarili mo ng tapatan. Bakit may mga lalaking parang natural na na-attract ang babae, samantalang may mga lalaki naman na kahit anong effort, hindi sila nakikita? Kuya, hindi pera, hindi abs, hindi looks, hindi kotse. Attitude, yan ang killer or ang savior mo. May mga kilos na nagpapalakas ng maskulinidad mo, pero may mga kilos na kahit hindi mo sinasadya, ginagawa kang weak sa mata ng babae. At ang masama rito, karamihan sa mga lalaki ginagawa ito araw-araw nang hindi nila nalalaman. Isipin mo to, nakilala mo ang isang babaeng maganda. Nagkaka-vibe kayo. Maganda ang simula. Pero unti-unti siyang lumalamig, parang nawawala ng interes. Mas maiksi ang replies, mas bihira ang effort. At bago mo pa namalayan, tinuturing ka na lang niyang mabait, as a friend. At ikaw, nalilito. Iniisip mo, ano bang ginagawa kong mali? Mabait naman ako, attentive naman ako, nag-e-effort naman ako. Pero kuya, baka nagawa mo ang isa sa 10 attitude na hindi ginagawa ng lalaking matalino, pero ginagawa ng lalaking inaayawan. At ngayon, oras mo para malaman kung alin tuon ang nagpapahina sa projection mo bilang lalaki. Kaya kuya, welcome sa video na maaring maging pinakamahalagang aral na mapapahinggan mo ngayon. Dahil dito ko ilalantad ang 10 pag-uugali na nagpapataboy sa babae, sumisira sa respeto nila sa iyo, at ginagawa kang mukhang lalaking hindi kayang hawakan ang sarili niyang emosyon. Kung handa ka na talagang umangat, kung sawa ka nang ma-ignore o ma-reject, kung gusto mong maintindihan ang difference ng weak versus strong masculine frame, oras na. Simulan natin ang 5 unang bagay na hindi ginagawa ng lalaking matalino at magsisimula tayo sa isa sa pinaka-common at pinaka-mapanganib. Ang paglalagay sa babae sa pedestal. Kuya, ito na ang unang attitude na halos lahat ng lalaking mababait pero hindi respetado ay ginagawa. Madalas nang hindi nila namamalayan. At ito ang ugali na pinakamabilis na nagpapababa ng tingin ng babae sa iyo. Ang paglalagay sa babae sa pedestal. Ito ang napakadelikadong error na inuulit-ulit ng mga lalaking may mabuting puso pero kulang sa masculine frame. At ang problema, kapag ginawa mo to,
Ikaw mismo ang nagtatanggal ng respeto na dapat sana ay natural na dumadaloy sa direksyon mo. Kuya, tandaan mo to. Kapag tiningnan mo ang babae na parang ikaw ay mas mababa, kapag pinakitaan mo siya ng sobrang pag-adorar, kapag nag-act ka na para bang ginagawa kanyang pabor tuwing kausap ka niya, dun ka nagmumukhang mahina. Hindi ito tungkol sa pagiging masama o mabait. Hindi ito tungkol sa pagiging gentleman. Ang problema ay simpleng-simple. Kapag masyado mo siyang iniangat, sarili mo ang ibinababa mo. At ang babae, kuya, kahit hindi niya naaamin, hindi niya nirerespetong mababa ang tingin sa sarili. Sa totoo lang, gusto nila ang lalaking may level, may backbone, may sariling mundo. Pero kapag ikaw mismo ang nagtatakda na siya ang reyna at ikaw ang tagasilbi, wala ka pang sinasabi pero pinapakita mo na sa kanya na hindi mo nakikita ang halaga mo. At kung hindi mo nakikita ang value mo, bakit niya makikita? Kuya, tingnan mo to ng diretsahan. Hindi ka pinanganak para maging tagadala ng bag, taga-libre sa lahat, taga-luto, taga-rescue, taga-affirm ng ego niya. Hindi ka rito para maging yes man o parang alay sa altar ng kagandahan niya. Kung lagi kang naglalagay sa kanya sa pinakamataas na pwesto, subconsciously, kinuompirma mo na mas mababa ka. At ang babae, kuya, never sa history ng mundo nagkaroon ng attraction sa lalaking tingin niya ay mas mababa kaysa sa kanya. Pwede kanyang malike, pwede kanyang i-consider, pwede kanyang tawaging mabait, pwede kanyang kausapin, pero hindi kanya gugustuhin ng malalim. Kapag tiningnan mo siya, wala ng mystery, wala ng masculine presence, wala ng tensyon, wala ng respeto, wala ng thrill. Ang rule, kuya, simple. Admira, pero wag mong sambahin. Respeta, pero wag mong i-worship. Ang lalaking high value, hindi nagpapadaan ng validation sa pagsamba sa babae. Hindi siya nagbo-bow down. Hindi siya nag-aalala kung magugustuhan siya pabalik. Alam niya ang halaga niya, kaya hindi niya kailangang ipakita na mas mataas ang babae para lang mapansin siya. Sa madaling salita, kung aakyat siya sa buhay mo dahil naramdaman niya na ikaw ay lalaking dapat lapitan, hindi dahil ginawa mo siyang Diyosa. Kuya, tandaan mo to habang buhay. Ang respeto ay hindi nakukuha sa pagyuko. Nakukuha ito sa paglalakad ng tuwid. Pero hindi dito nagtatapos ang kahinaan ng maraming lalaki. May isa pang attitude na tahimik pero deadly. Isang ugali na sinisira ang masculine frame mo mas mabilis pa kaysa paglalagay sa babae sa pedestal. Ito ang unang-unang pinapansin ng babae at unang-unang ikinakapawi ng attraction. Kuya, ito ang attitude na hindi napapansin ng karamihan ng lalaki pero pinakamabilis na nagpapababa ng respeto ng babae, ang pagiging laging available. At pakinggan mo to ng malalim dahil ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit ang isang babae na noon interesado unti-unting lumalamig, nawawalan ng gana at tinitignan ka na lang bilang mabait pero hindi lalaki. Kapag lagi kang unang nagme-message, kapag lagi kang handang sumagot agad, kapag lagi kang nakaabang, kapag hindi ka marunong tumanggi, kapag inuuna mo siya kahit may sarili kang plano, ang ipinapakita mo sa kanya ay simple pero brutal. Wala kang sariling buhay. At kuya, tandaan mo to, ang lalaki na walang sariling mundo ay walang halong dignidad sa mata ng babae. Bakit? Dahil kapag nararamdaman niya na anytime tatawag siya, andyan ka na. Anytime mag-message siya, tumatalon ka agad. Anytime magyaya siya, kakansilahin mo kahit ano.
Anytime mangailangan siya ng atensyon, ikaw ang suki. Hindi yan kabaitan, hindi yan kabutihang puso. Ang tawag dyan, kuya, ay neediness. At ang neediness, ang pinaka-unattractive na ugali sa isang lalaki. Kinakain niya ang respeto. Pinapatay niya ang mystery. Pinapa-flat niya ang masculine energy mo. Kapag pakiramdam ng babae na wala kang ibang ginagawa sa buhay kundi hintayin siya, parang nagiging laro ang nandyan lang sa shelf. Handang kunin kapag gusto niya at handang ibalik kapag ayaw niya. At kung tatanungin mo ang sarili mo ng tapatan, kailan ka huling nagsabi ng hindi sa isang babae? Kung matagal na, kuya, doon nagsimula ang pagkawala ng respeto niya. Hindi dahil masama ka, kundi dahil pinakita mong wala kang boundaries. Ang lalaking may halaga ay hindi laging available. Hindi dahil nagpapakipot, kundi dahil totoo siyang abala sa sarili niyang buhay. Mayroon siyang mga proyekto, may goal siyang hinahabol, may routine siyang sinusunod, may direksyon na mas malaki kesa sa validation ng kahit sinong babae. Ang lalaking may sariling daan ay hindi agad nagre-reply dahil hindi niya hawak ang phone buong araw. Hindi siya pwedeng magpayaya anytime dahil may sarili siyang commitments. Hindi siya sumasabay sa emotional swings ng babae kasi stable siya at may backbone. Kuya, isipin mo to. Kung lagi kang available, wala kang value. Dahil ang sobra ay hindi pinapahalagahan at ang madali ay hindi ginagalang. Hindi mo kailangan maging rude. Hindi mo kailangan magpakalamig. Hindi mo kailangan mag-play hard to get. Ang kailangan mo lang ay totoong buhay na gumagalaw kahit wala siya. Kapag sinabi mo sa babae, hindi pwede ngayon, may ginagawa ako. Hindi mo siya inaaway. Ginagalang mo ang sarili mo. At ironically, ang babae na may maturity mas naa-attract sa lalaking may sariling mundo kesa sa lalaking nakatali sa kanya. Pero may kasunod pa rito ng mas malalim, kuya. Dahil hindi sapat na may sariling buhay ka. May isa pang attitude na mas nakakasira. At kapag ginagawa mo ito, kahit gaano ka kagwapo o talino, nawawala ang attraction instantly. Ito ang attitude na nagpapalabas sa iyo bilang lalaking wala sa sarili. At ito ang attitude na hindi ginagawa ng isang high-value man. Kuya, ito ang isa sa pinakamapanirang ugali sa isang lalaki at madalas nang hindi niya namamalayan. Ito ang attitude na agad nararamdaman ng babae kahit hindi mo sabihin, kahit wala sa tono mo, kahit pilitin mong itago. Ito ang takot na mawala ang isang babae. At pakinggan mo to ng malalim, kuya. Kapag ang kilos mo, salita mo, galaw mo, o decision-making mo ay umiikot sa takot na baka hindi ka niya magustuhan, baka hindi siya maging masaya, baka magalit siya, baka mawala siya. Doon mismo bumabagsak ang masculine frame mo. Maraming lalaki ang hindi ito nakikita. Akala nila pagiging mabait. Akala nila consideration. Akala nila respeto. Pero para sa babae, ang nakikita niya ay kawalan ng backbone. Kapag may takot kang mawala siya, hindi ka nagsasabi ng hindi. Tinatanggap mo ang behavior na hindi mo gusto. Hindi ka nagsiset ng boundaries. Hinaayaan mong lampasan niya ang standards mo. Nagpapaka-flexible ka hanggang mawala ang identity mo. Nag-a-adjust ka para hindi mabasag ang mood niya. Naglalakad ka na parang nag-iingat na huwag siyang ma-offend. Kuya, walang babae sa mundo ang tunay na naa-attract sa lalaking naglalakad na parang naglalakad sa itlog. Ang fear of loss ay kasing lakas ng sign na nagsasabing, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. At ano ang epekto? Instantly, kuya, nawawala ang respeto, nawawala ang mystery, nawawala ang masculine polarity. Dahil ang lalaki na takot mag-lose, nagiging lalaki na willing mag-bend, nagiging lalaki na madaling kontrolin, nagiging lalaki na hindi marunong tumayo sa sarili niyang salita.
Pero pakinggan mo ang contrast. Ang lalaking hindi takot mawalan, hindi dahil walang pakialam, kundi dahil alam niya ang halaga niya. Iyon ang lalaking kinikilabutan ng babae. Yung lalaking may mindset na, kung mananatili ka, mabuti. Kung aalis ka, hindi doon magtatapos ang buhay ko. Hindi habang lumalaban ka para hindi siya mawala, kundi habang pinapakita mo na kahit anong mangyari, may sariling direksyon ang buhay mo. Kuya, ang babae ay natural na nakakadetect ng fear. Mabilis pa sa mga aso. Kung takot kang mawala siya, nararamdaman niya iyon bago mo pa maramdaman sa sarili mo. At sa sandaling masense niya ang takot mo, tapos na. Wala nang attraction, wala nang challenge, wala nang excitement, wala nang tension. Dahil ang lalaki na takot mawalan, parang batang kumakapit. Hindi yan energy ng mature masculine. Iyan ay energy ng insecurity. Pero hindi ibig sabihin ito na dapat kang maging cold o walang pake. Hindi ito pagiging robot. Hindi ito toxic masculinity. Ang ibig sabihin lang, alam mo na ang value o ay hindi nakasalalay sa isang babae. Kung mawawala siya, may buhay ka pa rin. May purpose ka pa rin. May pangarap ka pa rin. May routine ka pa rin. May identity ka pa rin. At ito ang mentalidad ng lalaking high value. Kung hindi ikaw ang para sa akin, walang problema. May darating na mas aligned, mas compatible, mas tama. Ang lalaking hindi takot sa pagkawalan, nagiging mas kalmado, mas grounded, mas stable. At kahit hindi niya sinasadya, mas naa-attract ang babae sa kanya. Dahil ang tunay na masculine presence ay hindi desperado, hindi reactive, hindi humahabol, hindi nagpapanik. Kuya, tandaan mo to. Kung kailangan mong mag-cling para manatili ang babae, hindi siya para sa'yo. At hindi mo kailangan ng babaeng umaalis kapag nakikita kang totoo. At ngayon, dahil klaro na kung bakit ang takot ay weakness, puntahan natin ang susunod na attitude. Isa sa pinakamadalas gawin ng mga lalaki na hindi nila alam na nawawasak nila mismo ang kanilang masculine energy. Kuya, ito ang isa sa mga ugaling akala ng maraming lalaki ay intimidad. Pero sa totoo lang, isa ito sa pinakamabilis na pumapatay ng respeto sa mata ng isang babae. Ang sobrang aga mong ibinubuhos ang mga problema mo, lalo na ang mga emosyonal. Unawain mo to, kuya. Hindi ko sinasabing bawal kang maging vulnerable. Hindi ko sinasabing bawal kang mag-open up. Hindi ko sinasabing bawal kang maging tao. Pero may timing ang lahat. At kapag ginawa mo to masyadong maaga, bago pa mabuo ang respeto, bago pa mabuo ang foundation, bago pa niya makita ang backbone mo, nagmumukha kang lalaking walang emotional control. At walang babae ang kusang naa-attract sa ganitong energy. Para sa babae, kuya, kapag bago pa lang kayo, tapos ikaw agad ang nagkukwento ng trauma, naglalabas ng insecurities, nagrarant tungkol sa ex, nagbabahagi ng depression, naglalabas ng takot at pagkabalisa, naghahanap ng emotional reassurance, nakikita ka niya hindi bilang lalaki na stable, kundi bilang lalaking naghahanap ng sandalan. Ang problema, hindi pa siya committed na maging sandalan mo. Kaya ang nangyayari, sa halip na ma-attract siya, nag-a-activate ang instinct niyang lumayo. Bakit? Kuya, pakinggan mo to. Ang isang babae, lalo na sa early stage, hindi naghahanap ng lalaking iiyakan. Hinihintay niya munang makita kung ikaw ay lalaking kayang tumayo sa sarili. Kung masyado ka ng open, masyado kang honest, masyado kang naglalabas ng bigat,
Kahit pa maganda ang intensyon mo, ang dating ay emotional dumping. At doon, siya nawawalan ng attraction. Subconsciously, iniisip niya, kung bago pa lang kami ganito na bigat niya, paano pa kaya pag naging kami? Hindi niya kayang hawakan ang sarili niya. Hindi stable ang energy niya. Hindi ito lalaki, bata ito. Kuya, tandaan mo, the masculine is meant to contain the feminine, hindi kabaliktaran. Kung ikaw ang unang pumuputok, unang umiiyak, unang bumibigay, unang naghahanap ng comfort, unang naglalabas ng mga sugat, bago pa siya maging bahagi ng buhay mo, parang ipinapakita mong wala ang sariling lakas. At oo, sa relationship ng matibay at may foundation, may lugar para sa vulnerability. Natural yun. Mahalaga yun. Healthy yun. Pero sa simula, sa first stages, sa getting to know you, sa early dating, kuya, hindi trabaho niya ayusin ang buhay mo. Hindi trabaho niya i-validate ang emosyon mo. Hindi trabaho niya gamutin ang sugat mo. At kapag naramdaman niya na masyado kang emotionally heavy, lalo nang hindi pa siya invested, ang instinct niya ay umalis. Hindi dahil masama siya, kundi dahil hindi pa niya hawak ang bigat mo. Kaya ang lalaking matalino, hindi itinatago ang emosyon niya, pero alam niya kung kailan dapat ilabas. Ang lalaking may halaga, una niyang inaayos ang sarili bago humingi ng tulong. Una niyang inaabot ang stability bago ibahagi ang vulnerability. Una niyang ipinapakita ang backbone bago ipakita ang sugat. At kapag dumating ang panahon na kilala ka na niya, respetado ka na niya, committed na siya, doon mo pwedeng buksan ang mas malalim na parte mo. Doon ia-appreciate niya. Doon kanya mamahalin ng buo. Pero sa simula, kung masyado kang open, masyado kang emotional, masyado kang dependent, kuya, nawawala ang attraction bago pa ito magkaroon ng chance lumago. At kung iniisip mo na ito na yung pinakamasamang attitude, hindi pa. Meron pang mas masahol, mas marami, mas nakakawasak sa masculine frame ng isang lalaki. At ito ang attitude na hindi mo maaamin na ginagawa mo, pero ramdam sa tono mo, sa galaw mo, sa decision making mo. Ito ang... Kuya, ito ang attitude na pinakakaraniwan sa mga lalaking mababait pero hindi respetado. Ito ang ugali na hindi mo aaminin na ginagawa mo, pero nakikita sa bawat galaw mo, bawat salita mo, bawat desisyong kinukuha mo. Ito ang habit ng paghanap ng aprobasyon, ang pagiging dependent sa reaksyon ng babae para malaman mo kung tama ka ba o hindi. At pakinggan mo to ng malalim. Walang mas nakakapagpababa ng masculine presence kaysa sa isang lalaking kailangan laging ma-validate. Kapag ang kilos mo ay nakabase sa tanong na, magugustuhan niya kaya to? Okay ba sa kanya? Baka ma-turn off siya? Ano kayang isipin niya kung gawin ko to? Kuya, ibig sabihin hindi ikaw ang nagmamaneho ng sarili mong buhay. Siya ang steering wheel. At walang babae ang tunay na naa-attract sa lalaking wala ng sariling direksyon. Nakita mo ba ang sarili mo rito? Kapag nagde-text ka, iniisip mo muna kung ano ang right answer, hindi kung ano ang totoo mong sagot. Kapag nagpaplano ka, iniisip mo muna kung maa-approve niya, hindi kung ano ang align sa buhay mo. Kapag may sinabi siya, nag-a-adjust ka agad para hindi ka niya ma-judge. Kapag may gusto kang gawin, hinihintay mo muna kung okay sa kanya. At ang mas malala, kapag may opinion ka, pero nagbabago ka depende sa reaksyon niya. Parang chameleon, parang wala kang sariling kulay, parang ikaw ay isang mirror na sumasalo ng gusto niyang makita. Kuya, alam mo ba kung ano ang tawag dyan? Emotional shape-shifting. At ang babae, mabilis nilang naaamoy yan. Kasi kahit anong ganda ng mukha mo, kahit gaano ka kabait,
Kahit gaano ka ka-attentive, kapag wala kang sariling paninindigan, wala kang masculine edge. At ang babae kuya, natural silang na-attract sa lalaking may paninindigan. Kapag alam mo kung ano ang gusto mo, kapag alam mo kung saan ka papunta, kapag alam mo kung ano ang tama para sa'yo, at hindi mo ito binabago depende sa mood niya, doon tumataas ang tingin niya sa'yo. Pero kapag lagi kang humihingi ng approval, nag-a-adjust sa slightest sign of disapproval, nagba-backtrack sa slightest discomfort, parang sinasabi mo sa kanya na, pakiusap, huwag mo akong iiwan. Pakiusap, huwag kang magalit. Pakiusap, sabihin mo sa akin na okay ako. At kuya, wala nang mas nakakababa ng respeto kaysa sa ganitong energy. Ang lalaking matalino ay hindi naghahanap ng approval. Hindi dahil mayabang siya, kundi dahil may sariling value system siya. Kung may gusto siya, ginagawa niya. Kung may ayaw siya, sinasabi niya. Kung hindi siya available, hindi siya available. Kung hindi aligned sa buhay niya, hindi niya pinagpipilitan. At kung may disapproval ang babae, kalmado siya. Hindi siya natitinag. Hindi siya natatakot. Hindi niya kailangan maging perfect. Hindi niya kailangan maging ideal guy. Kuya, tandaan mo to habang buhay. Ang babae ay nagmamahal, pero ang babae ay nagre-respeto mas una. At walang respeto kapag nakikita niyang ginagawa mong kompas ang mood niya. Kung gusto mong maging lalaki na tinitignan niya ng may respeto, pumili ka muna ng direksyon at doon ka lumakad kahit may hindi sumaang-ayon. Pero hindi pa ito ang pinakamadilim na attitude, kuya. Ang susunod, yon ang ugali na tahimik pero fatal. Ugaling hindi mo mapapansin sa sarili mo pero ramdam ng babae sa unang linggo pa lang. Ito ang attitude na hindi ginagawa ng lalaking may dignidad, pero ginagawa araw-araw ng lalaking hindi maintindihan kung bakit hindi umaabot ang relationships niya. Ito ang, kuya, ito na ang isa sa mga pinakanakakainis, pinakanakakapagod at pinakaklaro na signs ng isang lalaking walang kontrol sa sarili. Ang pagiging laging defensive, ang pagiging laging may paliwanag, ang pagiging laging nagju-justify. At pakinggan mo to ng mabuti. Walang mas mabilis na nakakabura ng respeto ng babae kaysa sa isang lalaking paulit-ulit na nag-i-excuse para lang maging okay siya sa mata ng babae. Kapag bawat maliit na bagay may paliwanag ka. Kapag konting tension lang, agad kang humihingi ng dispensa. Kapag lahat ng kilos mo, kailangan mong irasyonalizar. Kapag kahit hindi mo kasalanan, umiikot ka sa, sorry. Kuya, hindi yun humility. Hindi yun empathy. Hindi yun pagiging mabait. Yun ay insecurity. At ang insecurity sa mata ng babae ay weakness. Kung napapansin mo sa sarili mo to, pakinggan mo ng diretso. Ay sorry, busy lang ako. Promise, hindi ko intensyon. Hindi ko naman sinasadya. Huwag mo sanang isipin na, hindi naman ako ganito ha. Baka kasi isipin mo, ay sorry kung parang weird kasi, kuya, kapag lahat ng sinasabi mo may disclaimer, wala kang sariling lakas. Parang lagi kang nagbabantay ng galaw niya para hindi ka niya ma-misinterpret. Pero ang truth, kung confident ka, hindi mo kailangan magpaliwanag. Kung solid ka, hindi mo kailangan mag-justify. Kung may paninindigan ka, hindi ka nag-o-over-explain. Alam mo kung bakit? Dahil ang lalaking may respeto sa sarili, hindi natatakot ma-misinterpret. Hindi natatakot kung hindi niya gusto ang iniisip ng iba. Hindi natatakot kung may hindi sumaayon. Pero ang lalaking insecure? Kada sentence may kasunod na paliwanag. Kada action may disclaimer. Kada opinion may paunang, don't worry, please don't think I'm... Kuya, tandaan mo to. Ang babae hindi humahanga sa lalaking laging nagtatanggol ng sarili. Humahanga sila sa lalaking hindi kailangan gawin yun. Kung late ka nag-reply kasi may buhay ka, hindi mo kailangan mag-essay. Kung may kausap kang iba,
Hindi mo kailangan maglista ng reasons. Kung may sarili kang desisyon, hindi mo kailangan humingi ng permiso. Ang over-justifying ay sign ng dalawang bagay. Una, takot ka. Takot na mawala siya. Takot na hindi ka niya magustuhan. Takot na magkamali. Pangalawa, wala kang prinsipyo. Kasi ang taong may prinsipyo, may identity. At ang identity, hindi binubaro sa approval ng babae. At kuya, ito ang masakit pero totoo. Kapag naramdaman ng babae na kaya kanyang i-shake sa simpleng tone, sa simpleng tanong, sa simpleng, tapos agad ang attraction. Dahil a woman tests a man, not to break him, but to feel if he stands firm. At kung konting pressure pa lang ay nagbibigay ka na ng 5 paragraphs na justification, then alam niya kung nasa ng level mo. Pero ang lalaking matalino, service announcement, hindi siya nag-explain ng hindi kakailanganin. Kung may ginawa siyang mali, inaako niya. Pero kung wala naman, hindi siya nag-aaksaya ng words para i-convince ang babae na mabuti siyang tao. Kuya, ang taong tunay na mabuti, hindi kailangan mag-advertise. At kung iniisip mo na ito na ang pinakadelikadong attitude, hindi pa. Meron pang isa na mas subtle, mas insidious, at mas nakakabura ng respeto. At ito ang attitude na kapag ginawa mo, kahit gaano ka kagwapo, kahit gaano ka katalino, kahit gaano kabait ang puso mo, nawawala ang masculinity mo sa isang iglap. Ito, kuya, ito ang attitude na hindi mo siguro napapansin, pero ramdam ng babae sa unang linggo pa lang. At kapag ginagawa mo ito, kahit hindi mo sinasadya, parang unti-unti mong pinupunit ang masculine presence mo. Ito ang ugaling laging humihingi ng permiso. Hindi yung healthy respect, hindi yung consideration, hindi yung basic courtesy. Hindi yun ang pinag-uusapan natin. Ang delikado ay yung energy na parang kailangan mo ng approval niya bago ka gumalaw, bago ka mag-decide, bago ka mag-express, bago ka maging ikaw. Isipin mo kuya, kung bawat galaw mo may kasamang, pwede ba to? Okay lang ba kung hindi ka ba magagalit kung hindi naman weird to, no? Ayos lang ba sa'yo kung gawin ko to? Okay lang ba na may ganito ako? Kuya, hindi yan respect. Yan ay submission. At walang babae ang naa-attract sa lalaking submissive. Alam mo kung ano ang nararamdaman ng babae sa ganitong lalaki? Hindi safety, hindi comfort, insecurity. Sa isip niya, kung hindi niya kayang mag-decide ng mag-isa, paano niya ako ililid? Kung kailangan niya ng permiso ko sa maliliit na bagay, paano sa malalaking problema? Kung ganito siya ngayon, paano kapag nagka-stress, pressure at drama? Kuya, ang babae ay maaring maawa sa'yo, pero hindi ka niya marerespetong pangmatagalan kapag bawat action mo ay parang request form. Tandaan mo ito, a woman does not want to be your boss. Hindi niya gustong siya ang magdikta ng kilos mo. Hindi niya gustong siya ang magbigay ng direction. Hindi niya gustong siya ang magpatakbo ng personalidad mo. Gusto niya ang lalaking may sariling access, sariling compass, sariling desisyon, sariling lakas. At bakit ba maraming lalaki ang nauhulog sa ugaling ito? Simple, dahil takot silang mawala ang babae. Takot silang magkamali. Takot silang ma-disappoint siya. Kaya ang ending, parang bata, parang empleyado, parang taong walang sariling salita. Pero ito ang hindi nila alam. Sa paghingi mo ng permiso sa lahat ng bagay, pinaparamdam mo rin na hindi mo kayang maging independent. At ang babae, gusto niya ng lalaking kayang mag-stand on his own feet. Hindi mo kailangang maging rude.
Hindi mo kailangang maging authoritarian. Hindi mo kailangang maging controlling. Pero kailangan mong maging decisive. Kung may gusto kang gawin, sabihin mo. Kung may plano ka, sabihin mo. Kung hindi ka free, sabihin mo. Kung may boundaries ka, ipakita mo. Kung may prinsipyo ka, ipaglaban mo. At kung may hindi siya gusto sa desisyon mo, kalmado ka. Hindi ka natitinag. At hindi mo kailangang humingi ng permiso para maging sarili mo. Kuya, ang lalaki na legit na may value, hindi siya nag-a-adjust para magustuhan. Nagde-decide siya dahil yun ang tama para sa kanya at doon siya nire-respeto. Pero mayon, oras na para puntahan ang susunod na attitude. Isa sa pinaka-common, pinaka-unconscious, at pinaka-nakakasira ng masculinity ng isang lalaki. Kuya, ito na ang isa sa mga ugaling hindi napapansin ng maraming lalaki pero sobrang bilis nakaka-turn off sa mga babae. Ang pagiging sobra sa pag-e-explain. Iba ito sa pag-justify dahil ang justification ay defensive. Pero ang pag-e-explain ng sobra ay galing sa pure na neediness. Ito yung tipong bawat maliit na tanong, bawat maliit na sitwasyon, hinahaluan mo ng napakaraming detalye na hindi naman kinakailangan at hindi naman niya hinihingi. Kapag ang isang lalaki ay hindi komportable sa sarili niyang mga desisyon, nagre-resulta ito sa sobrang paliwanag. Bigla kang magpapadala ng mahabang mensahe para sabihin kung bakit ka late nag-reply, kung bakit hindi ka nakapag-meet, kung bakit ganito o ganyan ang nangyari. At habang nag-e-explain ka ng parang nagbibigay ng report, ang hindi mo namamalayan ay lumalabas ang insecurity mo sa bawat linya. Kung tutuusin, ang isang grounded na lalaki simple lang magsalita. Kapag busy siya, sinasabi niyang busy siya. Kapag may ginawa siya, sinasabi niyang may ginawa siya. Kapag hindi siya pwede, sinasabi niyang hindi siya pwede. Walang drama, walang sobrang detalye, walang apologetic tone dahil hindi siya guilty. Wala siyang takot na ma-misinterpret. Hindi niya kailangang kumbinsihin ng babae na mabuti siyang tao. Pero ang lalaking insecure, parang spokesperson na kailangang ipaliwanag ang bawat segundo ng araw niya. At para sa babae, nagiging red flag ito. Nagtatanong siya sa isip niya kung bakit parang guilty ka o bakit parang takot ka na baka may isipin siyang masama o bakit parang kailangan mong i-convince siya na okay ka pa rin. In short, nagmumukha kang lalaking hindi rooted sa sarili, hindi grounded, hindi sigurado. Kuya, tandaan mo to. Ang sobrang paliwanag ay hindi clarity. Fear yon. At ang fear, kahit pilitin mong itago, lumalabas sa tono mo, sa haba ng messages mo at sa paraan mo mag-deliver. Sa isang lalaking may masculine frame, ramdam mo ang solidity niya. Hindi niyang kailangan ng 3 paragraph para maipahayag ang point niya. Pero sa isang lalaking mahina ang loob, nararamdaman mo agad ang pag-ikot niya sa words para lang wag ka ma-offend o para lang magustuhan mo siya. Ngayong iniisip mo to ng tapat. Ilang beses mo na bang nagawa ang sobrang paliwanag kahit simple lang talaga ang dahilan? At ngayong alam mo na kung bakit unti-unting nawawala ang respeto sa'yo. Hindi dahil masama ka, hindi dahil mali ka, kundi dahil ipinapakita mong hindi ka komportable sa sarili mong realidad. Pero hindi pa ito ang pinakamasamang attitude. May isa pang mas delikado, mas common at mas nakakawasak sa maskulinidad ng lalaki. Ito yung ugaling hindi mo papansin sa sarili mo pero ramdam ng babae sa unang linggo pa lang. Ang sobrang bilis mong mag-reply. At doon tayo papasok sa susunod na bahagi.